It's past part of the one verse in the Quran, which is contradicting the 2 billion Christians in the world today. Either they are Protestant or Catholic or whatever denomination. This one part of the verse of the Quran is rejecting their belief in that Jesus Christ was crucified. And this Quran verse is clearly saying, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. They killed him not, nor they crucified him, but it was just appeared to them. It was similar or it was appeared to them. Very strange thing that the Christians are believing that Prophet Jesus, and they claim that they love Prophet Jesus. Sabi nila na mahal sila kay Prophet Jesus o Hesus Kristo. At yung araw na yung nang paniniwala nila na pako si Hesus Kristo, paniniwala nila ng Bernes. So marami Bernes sa isang taon, may 452 Bernes. So paano yung malaman na anong Bernes? At paniniwala na yung Bernes, na sabi nila yung tawag nila ng Bernes na mahal ng araw. Now, kung meron tayo ng may isip, meron tayo ng utak, at hindi tayo nabulag, bakit nang tinatawag na yung araw na yung na matay yung tao o yung person na pinakamahal? Bakit sabihin ng, kung patay siya ng yung araw na yun, bakit sabihin ng araw na mahal or mahal ng araw? Kung halimbawa, kung kayo magulang ninyo or kung sino mang magmahal kayo nasa buhay ninyo tapos patay na siya, tapos araw na yon ng linggo or sabado or kahit anong araw, hindi ko na sabihin na ito good day or the good Sunday or good Friday or good Wednesday. You will call it bad day, hindi sabihin ng mahal ng araw, sabihin ng yung masamang araw. Dahil lang na sino yung mahal ninyo na mamatay siya doon, tapos pakisabihin ng mahal ng araw. Tapos sabihin ng masamang araw. At yung isa pang parang na hindi na marami ng kapatid na Christian na hindi naisip. Halimbawa, kung tatay ninyo na mamatay siya nasa kutsilyo na may saksak sa kanya na isang masama tao tapos patay siya sa kutsilyo, anong gusto ninyo na mahal kayo na kutsilyo na yon? Lagyan ninyo dito sa liig ninyo na kutsilyo. Sabihin ninyo na mahal kayo ng kutsilyo. Or kung may isang tao na mahal ninyo tapos patay siya sa death penalty, sa electric chair, ano gagawin? Lagyan na lang electric chair sa liig ninyo or lagyan na lang dun sa bahay ninyo na electric chair na sample? So hindi tama. Kung maniniwala kayo na Jesus Christ napako at mamatay siya sa cross, dapat hindi kayo na mahal sa cross. Dapat dahil napapatay siya dun sa cross, bakit mahal sa cross na yun? So hindi matindihan na bakit anong yung turo ng mga pari na pastor na ganitong. Kung tunay na patay siya sa cross, dapat hindi kayo mahal sa cross. Bakit kayo na mahal sa cross? Dahil na kung dun yung patay si Jesus Christ, dapat hindi kayo na mahal na mga cross. Isa pa, sabi nila yung salvation ng mga Kristiyano na yung kaligtasan ng mga Kristiyano na yung dugo ni Jesus. Kaya sabi ni Pablo, kung hindi siya mamatay sa cross, lahat tayo na talo na. Ngayon sigurado hindi siya mamatay sa cross. Napaliwanag sa Quran, وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. They killed him not, nor they crucified him, but it was appeared to them. Maliwanag din sa Biblia, na anong sabi doon, si Jesus Christ papunta sa Garden of Gethsemane, tapos magpatira pa siya yung mukha niya sa lupa. Ganun din mga Muslim kami na magdasal. At sabi niya kay Diyos, if it is your will, please pass the cup. Please pass the cup if it is your will. Wag na yung bibigyan ng sa akin na yung pako sa mamatay sa pako. Kung gusto mo, kung ikaw Diyos, gusto mo na, wag na ako papatayin doon sa cross. Yan ang panalangin ni Prophet Jesus kay Diyos, yung tunay ng Diyos, tagapaglikha. At sabi doon sa Hebrews 7:1-7, and his prayer was answered. Tanggap ng Diyos yung panalangin niya na hindi na siya pako sa cross. So sigurado dito sa Biblia na hindi na siya napako talaga, sigurado. At hindi sinabi ni Jesus Christ sa buwangan niya na your salvation, kaligtas ninyo na yung dugo ko, hindi sinabi niya. At hindi rin sinabi niya sa galing sa buwangan niya na siyang Diyos o siya yung anak ni Diyos. Hindi niya sinabi niya sa buong Biblia. Yan na sa maturo ng mga tao, hindi si Jesus Christ. Hindi yung si Prophet Jesus.
At sabi niya lagi na yung paano kami napapunta sa paraiso, ano sabi ni Jesus Christ? Magsunod kayo sa utos ng Diyos. Yung mga utos ng Diyos. Yan ang kaligtasan. Kaya tawag yan ito sa Arabic, Islam. Ano ibig sabihin ng Islam? Sumunod sa mga utos ng Diyos. Yung tagapaglikha, isang Diyos, yung utos niya, sumunod. Lahat tayo na sumunod sa utos ng Diyos, yung mga utos ng Diyos. Yan tinatawag sa Arabic, Islam. Or in sa English, you have to follow the commandments of true God, the only one God, and that's meaning in Arabic is Islam. So Islam is a religion to follow the commandments of only one God. Maraming mali yung na magturo na at yung maraming mga kapatid na Christian na sumusunod na hindi sila na yung research. Ano sabi sa Biblia? Seek the truth and truth will set you free. Maghanap ka ng katotohanan para maging kalayan ka. Okay, so kung gusto ninyo kalayan, mag-isip kayo, magbasa kayo ng Quran, basa kayo ng Biblia, magkomperado na lang para alam niyo ano yung tunay ng religion, ano yung tunay ng daanan. Para punta kayo sa paraiso, hindi sa impyerno. So isa pa yung sabi na yung mga pastor na pari sa nayon ng malapit na mahal ng araw, papatay si Jesus Christ sa Bernis, ano sabi nila 3 p.m. Bakit malaman 3 p.m.? Wala nang relo dati. Okay, suppose patay siya. Tapos sabi nila nasa gabi siya na libing, 6 p.m. lampas na lubog ng araw. So halimbawa kung libing siya sa gabi ng Bernis, at sabi nila na at lampas ng 3 araw at 3 gabi bubuhay si Kristo. Mali din aral. Mali din yung calculation. Mahina sa mathematics. Ano sabi? At lampas ng 3 araw at 3 gabi, mabuhay si Kristo. So na yun, Friday gabi, Bernis na gabi, isang gabi. Saturday na araw, isang araw. Saturday na gabi, maging 2 gabi na yun. Linggo, madaling araw, wala pang gabi. So anong nangyari na yun? Sabi ng mga pastor, mga pari, at lampas na 3 gabi at 3 araw, mabuhay si Kristo. Kung bilangin natin, Bernis na gabi at Sabado na gabi at Sabado na araw, 2 gabi, isang araw. Maling calculation. Mali yung turo na 3 gabi, 3 araw. Paano kayo na magligtas na kung mali yung aral? Kung tama yung aral, meron kayo na asa na papunta sa paraiso, may ligtas, hindi sa impyerno. Yung kabilang buhay, walang hanggang. Kung pupunta kayo sa impyerno sa kabilang buhay, delikado. Sigurado, punta tayo sa paraiso para sumunod sa inyong tamang daanan. Magbasa ninyo si Jesus Christ, isang Muslim, si Mary, isang Muslima. At lahat ng propeta Muslim. Huwag na tingnan yung mga Muslim gawa ng masama. Hindi sila Muslim kung gawa ng masama. Dahil definition ng Muslim yung tao na sumunod sa utos ng tagapaglikha. The true Muslim is the one who follow the commandments of God. He don't kill people. He don't destroy the peace. Lagi siya kapayapaan. Hindi siya pamatay ng tao. Hindi siya gawa ng masama. Hindi siya benta ng masama. Lagi siya gawa ng mabuti. Yan ang tunay na Muslim. So, yan ang importante na mag-isip kayo na wag na sumunod na bulag. Wag na sumunod na walang isip. Dapat mag-research kayo anong totoo. Wag na yung dire-diretso na by generation follow. Kahit na mag-generation, tingnan ninyo saan, ano yung kalingan na ninyo. Lahat kayo Muslim dati. Kahit isang Kristiyano, wala. Pinakaunang Kristiyano, papunta dito sa bansa na ito, Magellan, Ferdinand Magellan. Siya yung isang unang Kristiyano, 400 years ago. At alam na lahat ng Pilipino, siya yung kalaban. Siya yung infiltrators or conquistadors. Sino mamatay kay Ferdinand Magellan? Si Lapu-Lapu. Siya yung pinakaunang bayani. Siya yung pinakaunang hero. Sino si Lapu-Lapu? Siya isang dato Muslim, leader. Dato Kalipula. Siya isang Muslim, tunay na Muslim at dato siya, leader siya. So yung tunay na religion dito sa bansa na ito, Islam. Isang Diyos, walang Diyos-Diyusan, walang samba sa mga Diyos-Diyusan. At maniniwala kami mahal kami kay Jesus Christ, isang tunay na propeta ng Diyos. Tao, anak ni Maria, hindi siya anak ni Diyos. Katulad si Adam, pinakaunang tao, walang tatay, walang nanay. Siya yung propeta din. Hindi siya anak ni Diyos si Adam. Ganun din si Prophet Jesus, hindi siya anak ni Diyos, propeta, anak ni Maria. Likha ng Diyos galing kay Mary. So that's the true way of salvation, to believe in only one God and not to worship the idols, and to worship only one God. So ito bansa na ito na tunay ng Muslim na bansa dati.
Yung Raha Suleiman dito sa Manila, ng hari siya, yung mga sultan siya, Raha Suleiman. At tunay ng, ito na yung pinakaunang bayani, yung hero of the first hero of this land is Lapu-Lapu. Siya din isang Muslim. Meron din yung study at yung mga ibang study na corrupt by the Spanish. At yung pangalan na Philippine, ito galing sa King Philip, hari ng Kastila. So sabi ko kay sa mga Filipino, kapatid ng mga Filipino, bakit kayo ng Kalayan kung ganun pa rin, dito pa rin ang pangalan ng King Philip? Sako pa rin yung King Philip dahil pangalan ng gamit pa rin. Kaya yung Ferdinand Marcos Sr., gusto niya napalitan ng yung Filipinas to pangalan Marlica. Dahil Marlica, yung free land, yung tao na kaya tunay na kalayan, yung lugar na tunay na kalayan. Kung Marlicano, yung tao na tunay na may kalayan. So hindi Filipino, yung Marlicano or Marlica. So, importante mag-isip kayo, magbasa kayo, kaya sabi sa Biblia din, seek the truth and truth will set you free. Hanap kayo ng katotohanan para meron kayo ng tunay na kalayan. So, there is only one God, la ilaha illallah, there is no other God except Allah. Walang Diyos dapat sambay, maliban kay Allah. So, may lagay na sa amin.